Day 33 ng impeachment trial, kinwestiyon ng ilang senator judge ang kaugnayan ni Land Registration Authority Administrator Eulalio Diaz III kay Pangulong Noynoy Aquino. Si Diaz ang nagbigay ng listahan ng umano'y mga ari-arian daw ni Chief Justice Corona sa prosekusyon. Nasamon din siya ng ilang senador dahil hindi raw niya muna nirepaso ang listahan bago ibinigay sa prosekusyon. Mula sa Senado, nakatutok live si Ruth Caba. Ruth? Mel, nagisa nga ng ilang senator judges itong si Land Registration Authority Administrator Eulalio Diaz III dahil raw yan sa hindi niya pag-iingat sa paggawa niya sa listahan ng umano'y mga ari-arian ni Chief Justice Renato Corona. You're a graduate of the Ateneo Law School and the registered... Unang nilita niya ni Senator Judge Miriam Defensor Santiago ang koneksyon ni Diaz kay Pangulong Aquino. Batchmate sila noong grade school. Volunteer din siya sa campaign team ni Aquino at naging staff ni Aquino noong siya'y senador bago siya naitalaga sa LRA noong August 2010. Who was the appointing authority? The President, Your I Honor. didn't hear you correctly. Who was your appointing authority? The President, Your Honor. The President. And you knew already when you issued the certification that he was the President of the Philippines, whom we observed and supported for many years, who wants the Chief Justice to be impeached. Answer yes or no. It didn't appear that way to me, Your Honor. Ah, really? Didn't you ask? Since this was already brewing into a political firestorm, didn't you ask your people? Is there a way we can filter information so that I will be committed only to issuing the titles that have not been cancelled or which are still valid as of the day I print them? That was not the intention of the requester, Your Honor. Therefore, it was a dragnet. Is that what you're trying to say? Drag a net as widely as possible and then give me all the names related to these people. That's it? I think that was the intention, Your Honor, for them to do a study, Your Honor. Corona. Kay Diaz galing ang listahan ng 45 real estate properties na sabi ng prosekusyon ay pag-aari umano ng mga Corona. Pero ngayon sabi mismo ng prosekusyon, 21 lang ang sa tingin nila ay tunay na pag-aari ng mag-asawang Corona. Bagamat sabi ng depensa, 6 na titulo lang dito sa ngayon ang nakapangalan sa mag-asawang Corona. Paliwanag ni Diaz, ang listahan daw ay resulta lang ng search sa kanilang database nang itype ang pangalan ni Corona, kanyang asawa, mga anak at manugang. Sa ganitong search, maaring lumabas kahit ang kanilang mga kapangalan o di kaya ay iyong mga kanseladong titulo na dati nilang pag-aari. Kaya sabi ni Senator Santiago, posible raw nakasuhan ng gross negligence o pagpapabaya si Diaz dahil di man lang daw niya nirepaso ang listahang binigay sa prosekusyon. Ngayon, lumilitaw na sinabi pala sa media ng prosecution, 45 ang properties nitong defendant na ito. Hindi ba nakakahiya naman yan? Kadami-rami ng properties niya. Saan niya kinuha yan? Dininakaw niya? Ganon ang pinagsasabi nila. That was the implication that they sought to sow in the minds of their readers and viewers. You are an automaton. Sino ngayon may kasalanan? Prosecution o ikaw? Answer me. Look in my eyes. Look me in the eye. I have no fault here, Your Honor. Wala ka. Di sila. I'm not saying that either, Your Honor. I'm sorry? I'm not also saying that, Your Honor. You're not saying that. All right. What are you saying? Whose fault is it? Someone is at fault here. I wouldn't know, Your Honor. As far as I commend your ignorance, Mr. Administrator. As an example to all others who should not be as ignorant as you are. I am not a party to this case. I would have assisted also the defense. It is that fact that I did not have to review these documents lest I be found biased to one party. You are going to review an official. You intended to review an official document, and you abstain from reviewing because you might be accused of being biased, just checking for the facts. Is that what you're trying to tell me? Look at me, straight in the eye. That's what you're trying to tell me? We're both graduates of law school and we're both registered lawyers, and that's what you're trying to tell me? Yes, Your Honor. That is how it was, Your Honor. Why don't, as I said, why am I not impressed by your answers, Mr. Diaz? Ayaw na ako magdagdag ng sabon na inabot mo mula nung kagabi hanggang ngayon. But this is highly irregular at the very least. And at worst, it is violative of the civil code, the manner. And shall we say the cavalier attitude you had to just printing out all kinds of titles which in fact were not double checked.
Mel, mag-alas 6 natapos ang hearing ngayon na discharge na bilang witness itong si Diaz. Bukas yung huling hearing bago mag-adjourn para sa kanilang Holy Week break itong mga senador at sa May 7 na ang kanilang balik, Mel. Pero Ruth, paano gagawin ngayon doon sa listahan na yun? Isa-isahin ba yun para malaman kung alin ang totoong pagmamayari ni CJ, Ruth? Tama, Mel. Actually, na isa-isa na yan ng both defense panels at ng prosecution kung ano nga yung sinasabi nila na pag-aari ni Corona. Medyo hindi nga tugma yung kanilang listahan. Pero ang gagawin nila, magsasabit sila ng written memo dito sa court at bahala na yung korte. Sa appreciation yan, depende pa sa pag-usad nitong trial, Mel. So, ibig sabihin mo, hindi pa nila alam kung ilan talaga doon sa nakalista ang kay CJ o alam na yan, Ruth? Meron ng figures itong both defense and prosec, kaya lang hindi nga yan magkatugma. So gagawa sila ng kanilang defense doon sa kanilang memo na isusumiti sa korte para ipaliwanag kung bakit ganon yung tingin nila sa bilang nga ng mga ari-arian nito ni Corona at ng kanyang pamilya, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal. Sa iba naman pong balita, may ilang gusali dito sa Metro Manila na patuloy na ginagamit ng mga tao kahit pa idineklara na sila ng ikangay condemn. Ibig sabihin, hindi na po pwedeng okupihin o gamitin ang mga naturang building o gusali. Kaya ang Department of Public Works and Highways nangangamba na may mapahamak. Nakatutok si John Consulta. Ito ang gusali ng Navotas Polytechnic College sa Navotas. Isa ito sa mga inspeksyon ng DPWH at sinabing condemn o hindi na pwedeng gamitin, okupahan o tirahan. Nakitaan nito ng malalaking biyak sa mga wall partition ng ground at second floor. Ayon pa sa DPWH, masyado nang malaki ang damage nito at nalalagay sa peligro ang sino mang gagamit nito. Sa kabila nito, nandito pa rin ang mga guro at estudyante para magklase. Yung cracks kasi hindi namin consider na for condemnation kasi yung building. Kasi hindi namin siya pwedeng i-condemn kasi once na kinondemn namin yung building, wala kaming gagamitin sa college na school na classroom. Pero yung third floor, hindi na talaga for safety reasons na rin. Hindi namin siya pinagamit na para walang live load sa taas. Kapag ang building ay structurally unsafe, talagang dapat umalis na. So, hindi tayo pwede mag-take risk dyan, Lalo na ngayon na nararamdaman natin yung paglindol sa may bandang south. So, kung ang recommendation namin ay dapat umalis yung mga nakatira ron, dapat umalis na sila at delikado para mag-stay sa building. Bukod sa Navotas Polytechnic College, sa mahigit 1,000 daw na inspeksyon nila, 17 gusali pa raw ang idineklarang condemn. Kulang 300 naman ang kailangan sumailalim sa retrofitting o repairs at mahigit 700 ang kailangan ng mas detalyadong eksaminasyon. Meron naman daw sumunod na sa kanilang rekomendasyon tulad ng surgical ward ng Orthopedic Hospital sa Maynila at ilang eskwelahan sa Pasig at Maynila. Pero ang tenement housing sa Lower Bigutan, Taguig na may nakatirang 700 pamilya, ginagamit pa rin daw. Nakalabas na vertical steel bars at natibag na rin ang ilang bahagi sa loob at labas ng gusali. Nagmamatigas daw kasi ang mga residente at sinasabing wala silang malilipatan. Nakakalungkot siyempre. Di natin alam kung kailan magkakaroon ng lindol. So, magkakaproblema tayo. Pag ganyan ng building, structurally, may depekto, delikado talaga yan. Target daw ng DPWH na mas mapaiting ang kanilang coordination sa mga lokal na pamahalaan para maialis sa mga taong nasa mga mapanganib pa rin mga gusali para maiwasan ang anumang peligro. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Marami sa mga nag-a-apply ng trabaho ang problema daw pagdating sa interview. Ang ilan kasi, bukod sa kabado siyempre, hindi rin daw alam ang tamang gagawin at susuotin. Ano-ano nga bang dapat tandaan kapag sasailalim sa isang job interview? Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Ilang beses na raw nag-a-apply ng trabaho si Lucky Augius pero hindi raw siya natatanggap. Lagi raw palpak ang kanyang job interviews. Ika nga nila, first impression lasts. Kaya nag-research daw siya kung paano maipapasa ang susunod na job interview. Kailangan hindi malate sa interview tsaka kailangan din maghanda. Payo ng isang image consultant, piliin ang akmang damit para sa trabahong ina-applyan. Iwasan ang mga mabulaklakin at animal prints at huwag magsuot na naghuhumiyaw na kulay tulad ng fuchsia.
You have to come prepared in a very professional classic outfit. Usually something that's either shirt and tie, or for a female, if you have a nice blazer in classic color, neutrals like blue or black or earth colors, that would be great. Pwede rin naman maging adventurous sa pananamit, pero hindi sa lahat ng okasyon. If you're going into a creative field like advertising, fashion, or graphic design, then it would be better if you come up with something more creative. Isang tingin pa lang sa'yo, may impact ka na. Kung lalaki, mag-ahit bago ang job interview. Dapat din clean cut ang gupit. Kung babae, mag-apply ng makeup. Makeup is a sign of professional polish. If you want it to look very, very natural, go for light browns, beiges. Bahagi ng medium-term development plan ang paglikha ng 2 milyong bagong trabaho kada taon. Pero para masungkit ang isa sa mga trabahong yan, kailangan paghandaan hindi lang ang inyong susuotin, kundi pati na rin ang inyong pag-uugali sa harap na inyong employer. Okay lang kabahan, lalo na kung first time mo mai-interview. Pero huwag itong ipahalata hanggat maaari. Mag-research tungkol sa kumpanyang ina-applyan at huwag kalimutang makipagkamay sa employer bago at pagkatapos ng job interview. Be honest. Huwag ka mag-iimbento na you have this, litany of previous jobs and credentials when it is not so. Because if you get caught, you are not gonna be hired. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. May magandang balita po tayo ngayong gabi sa mga gumagamit dyan ng LPG. Asahan daw ang 11 pisong rollback sa kada regular na tangke ng LPG at yan po ay sa susunod na linggo. Nakatutok si Jamie Santos. Dahil sa seri ng pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG, napilitan tuloy si Aling Natividad na gumamit muna ng gas at uling para makatipid sa pagluluto ng tindang banana Q at kamote Q. Sobrang laki raw kasi ng gastos sa LPG, wala nang natitira sa kanilang kita. Kasi may na ang benta, kaya naguling muna ako. Simula nitong Enero, tumaas ng 13 piso ang presyo ng kada kilo ng LPG. Kaya naman ngayon, naglalaro na ang presyo ng LPG na mula 835 pesos hanggang 919 pesos kada 11 kilogram na tangke. Maging ang karinderyang ito, umaaray na rin. Pero wala raw silang magawa kundi gumamit ng LPG. Tuwing pangatlong araw, nagpapalit na kami kasi wala na eh. Sa dami namin niluluto. Pero magandang balita raw ang maaasahan ng mga katulad ni na Aling Natividad at Florinda. Ayon kay LPGMA Representative Arnel T, sa susunod na linggo, inaasahang may ipatutupad na rollback na piso bawat kilo o 11 pesos bawat 11 kilong tangke ang presyo ng LPG. Summer season or yung demand ng mga bansang may winter ay tapos na po yung kanilang taglamig at papunta na po sila sa summer season. So all the demand ng fuel requirements ay bumababa. Karagdagang 6 pesos rollback din daw ang aasahan sa Abril na magtutuloy-tuloy hanggang Agosto. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Ang kawawang sanggol na yan ay isinilit sa grocery bag at isinabit pa sa puno. Ngayon ay labis na minamahal na mga hindi niya kadugo. Mexico niyanig ng malakas na lindol na tumagal ng mahigit 1 minuto. Yang bata na yan sa Indonesia hindi dapat tularan. 8 taong gulang pa lang pero grabe na kung manigarilyo. Lea Salonga, Sharon Cuneta, Regine Velasquez at ilang pang mga bituin bumuelta na laban sa tinatawag na cyberbullying. Isang uri ng tinatawag na application ng iPhone, kaya raw tukuyin at punan ng larawan ng sino mang magtangkang gumamit ng ninakaw na cellphone. Tuloy-tuloy ang pagtutok natin sa mga balita dito sa 24 Oras.